Mr. Speaker, Mr. Sponsor, may nailabas na bang official memorandum circular extending the validity of driver's license? Liwanagin po natin ito para maiwasan ng kalituhan ang pabalik-balik sa pag-renew, ang dagdag na abala sa kanila na idinudulot ng isyong ito, na hindi naman nila kasalanan. Halimbawa, yung mag-expire po ng December 2023 hanggang April 2024 pa rin po ba ang validity nito? Yes, dear colleague, it's still April 3, 2024. Meron na pong circular o memorandum na nailabas dito, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Yes, there is. My next question is about digitalizing the driver's license. Malapit po ito sa puso natin, sa aking puso, dahil ito po ang nakikita kong solusyon na matagal na nating problema tungkol po sa plastic cards. Meron bang budget sa 2024 NEP dito? There's none, dear colleague. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, dapat simulan na natin ang mga konkretong hakbang dito through policy, budgetary, and other technical requirements. Napakalaki po ng matitipid ng ating mga kababayan, gobyerno, at mapapabilis din ang serbisyo para sa ating mamamayan. Can the DOTR and the LTO create a working committee or group on this? Yes, dear colleague, there is a focus group in collaboration with the ICT that would work on these issues at hand. Pwede ba maimbitahan ang representasyong ito para po maidagdag ko ang mga suwestyon po ng working group sa aking pong panukala na gusto ko pong ihain sa kongresong ito? Yes, dear colleague, most welcome. Most welcome. Let me now proceed to an important item in the 2023 budget. Ito po yung Service Contracting Program or popularly known as Libreng Sakay. Service contracting allows private sector transportation providers to remain financially viable and sustainable while providing commuters with convenient and predictable services by shielding them from significant variations in revenue and ridership. Sabi nga po natin, dito sa Libreng Sakay, panalo ang drivers, panalo ang operators, panalo ang commuters, panalo ang taong bayan. Mr. Speaker, distinguished sponsor, the DOTR has a budget of 1.285 billion for the service contracting program ngayong 2023. Ang nalaman po natin, hindi pa po ito nagagastos as of June 30, 2023. Ang tanong ko po, may natira po bang budget dito from the 2022 budget at magkano na po yung obligated and disbursed amount for 2022 and 2023? Tama po bang hindi pa ito nagastos at naipatupad? Yes, we confirm, hindi pa po ito nagagastos. Nalalapit na po ang Disyembre. Sana naman po ang programang ito ay agarang ipatupad na ng DOTR. Nakita po natin kung gaano kalaking tulong ang programang ito sa publiko, huwag naman natin itong ipagkait sa kanila. Pwede pa po nating makuha ang commitment ng DOTR na ito po ay maipatupad, agarang maitupad ngayong bago matapos ang taon. Yes, your dear colleague. Full implementation within this year. Given the commitment of the DOTR, can the sponsor support this representation together with our colleagues to restore the budget of the service contracting or to give or allocate budget for this service contracting or Libreng Sakay for next year? I will file the necessary amendments to the budget of the DOTR at the appropriate time. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, let's proceed to one of the most controversial matters in our road transport sector now, the Public Utility Vehicle Modernization Program or the PUBMP. Let me just reiterate that this is a very important issue because the transport sector is not only a public service dito po sa atin, but most importantly, a source of livelihood. Napakarami po nating kababayan ang umaasa sa kabuhayang ito.
Marami po ang nakapagtaguyod ng pamilya, nakapagpatapos ng anak sa pag-aaral dahil sa kabuhayang ito. Is it correct, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, that 70% of our jeeps have already been consolidated? Yes, we confirm, dear colleague. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, I want to ensure that the DOTR must include in their strategy for next year yung mga paraan at konkretong programa tulad po ng pagpapataas at pagte-training ng financial literacy, cooperative management, and governance, conflict management, leadership, and values. May budget po ba ang DOTR para sa mga nabanggit na ito na mahalagang may pagkaloob sa mga nag-consolidate? Kaya ba ito gawin ng DOTR sa susunod na taon? In terms of the consolidation, it can be done. But in terms of the budget for 2024, compared to the 1.8 billion proposal of DOTR, there was zero budget for the NEP of 2024. Hindi po natin sila pwedeng pabayaan na lang bigla. Mahalaga ang mga suportang ito para hindi magwatak-watak ang mga co-ops na ito at magtuloy-tuloy ang tagumpay ng kanilang samahan. Wala pong nakalaan na budget para sa mga programang ito. Yes, there's none. I intend to file the necessary amendment para po mabigyan po natin kung magkano po ang kailangan na budget para sa programang ganito para po matulungan natin ang mga kooperatiba at mga asosasyon na nag-consolidate. Yes, dear colleague, then that would be part of the institutional amendment of the department. Nung nakaraan pong pagpupulong sa Committee on Transportation, meron po tayong panawagan na itaas yung equity subsidy mula sa gobyerno para sa ating mga nag-modernize. Ang Class 1 ay naging 210, Class 2, 3, and 4 ay from 280,000 to 360,000, ang modern minibus ay 400,000, ang modern public utility bus ay 600,000. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, Your Honor. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat under the leadership of ASEC Guadis na ito po ay naitaas na. However, tama po bang yung budget po ng 2024 para sa PUB MP ay zero po? Yes, we confirm. I urge our distinguished sponsor, siguro magtulungan po tayo dito together with our colleagues here in Congress na ibalik ang pondong ito. We need to understand na holistic at comprehensive itong modernization program. It does not end in just consolidating or buying new public utility vehicles or units. Magkano po ba ang budget na kailangan ng DOTR to effectively and efficiently continue and discharge their duties in the implementation and ensuring the success of the PUB modernization program? 1.8 billion. Kasama na po ba, Mr. Speaker, distinguished sponsor, yung mga personnel salaries po dito? Yes, it was included. Napaka-importante po ng mga personnel salaries na ito. Ito po yung mga sweldo ng mga taong nagtatrabaho po para dito sa ating pong modernization program. Sila po yung bumababa sa bayan-bayan para po kumuha ng datos, tingnan yung ruta, kung ilan po mga bus, jeepneys ang pwede pong ilagay. Napaka-ironic po na sa kalagitnaan ng ating pong pagmomodernisa ng ating pong transportasyon ay bigla pong zero ang budget po na ibinigay natin sa kanila. At this point, may I ask the distinguished sponsor to support this representation because at the proper time, I intend to also file the amendment with regards to this. Dear colleague, we fully support the said intentions that you have mentioned. Mr. Speaker, distinguished sponsor, sa ating po kasing research na lamang po natin at sa ating pong pakikipag-usap sa mga transport co-op, ang ating pong government financial institution ay nagre-require daw po
ng mga certificate na hindi po nire-require ng private financing institution. May 4 daw po dito na hinihingi ang Land Bank and DBP na lahat po ng ito nakapaloob na po doon sa alternative certificate na ini-issue po ng ating pong LTFRB. Isa po ito sa nagpapatagal at nagpapahirap. In fact, meron pong nakapending na 52 applications involving around 1,000 units na mga pampublikong sasakyan na siya pong makakapagbigay ng ginhawa sa ating pong mga riding public kung hindi na po natin dito nabibilang yung kabuhayan po na may bibigay po nito sa ating pong mga driver. Ang ibig ko pong mangyari at ibig po nating isulong dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, let us liberalize and simplify the requirements para madaling ma-access ng mga transport cooperatives itong pondo na nakalaan at ibinigay para sa kanila. Marami na ngang na-comply na requirements na hiningi ang LTFRB at LTO, kilong-kilometro pa ang hinihingi ng Land Bank at DBP na mahirap kompletohin. Kaya po tayo nagsusulong, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ng ganitong mga programa, pinapataas natin ang budget ay para makatulong. It defeats the purpose kung pinapahirapan natin sila. Sa haba o dami ng requirements, parang ayaw natin silang pautangin. Ano ba talaga ang papel natin dito? Ang tulungan sila or pahirapan? Can the LTFRB work with this representation to compel Land Bank and DBP and other financial institution to streamline at pabilisin ang proseso ng pag-access sa mga pondong ito? Yes, LTFRB has confirmed that they would exercise coordination with the Land Bank and other government banks so as to expedite the issues, as you mentioned, of those pending applications.